Mula ng unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa, kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya. Sumaiyo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaan buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbibigay sa akin ng lakas para sa gawaing ito, sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya, bagamat noong unay nagsalita ako laban sa Kanya. Bukod dito'y inusig ko siya't nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang o poon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gaano po tayo kadalas na tumitingin sa sarili, katulad ng pagharap sa salamin? At gaano din tayo kadalas na tumitingin sa iba? Aminin natin, mas madalas nakatingin tayo sa iba kaysa sa nakatingin tayo sa ating sarili. At sa ating pagtingin sa iba, hindi lang ito simpleng pagtingin. Sa maraming pagkakataon, ang ating pagtingin ay umuuwi sa mga paghuhusga. Hindi ko na po kayo tatanungin kung ito ay nangyayari sa inyo, kasi ako na po ang aamin na nangyayari din po ito sa akin. Madalas, nahuhuli ko ang aking sarili, nakatingin sa iba at may kasama ng paghuhusga. Yung bang halimbawa ako'y pupunta sa isang simbahan, may makikita ako mga dapat na ayusin at higit pang pagbutihin, nang hindi naman ako nagpunta doon para konsultahin ng pari na doon ay namumuno. O kaya ako'y may mababasa, may mapapakinggan, o may mapapanood,
o mayroong mapapansin na nangyayari sa aking harapan o kapaligiran at ako'y agad-agad na nagbibigay ng aking mga posisyon, ng aking mga conclusion. Ito'y ganyan, ito'y ganito, kasi ganyan. At bigla kong pipigilan ang aking sarili at kung ako'y may kasama, sasabihin ko, eto na naman ako. Ang dami-daming nasasabi sa ibang mga tao, ang dami-daming nasasabi sa kapaligiran na kung saan ako'y naroroon, samantalang hindi man ako inimbitahan para kanilang maging mga kritiko. Kasi nga, ako, marami sa atin, o lahat tayo, mas nakasanayan tingin ng tingin sa ating paligid at kasunod dito ay ang ating mga paghuhusga. Ang problema ay hindi lahat ng ating mga posisyon o kaya mga conclusion, mga paninindigan tungkol sa nangyayari sa ibang tao, sa ating paligid, hindi lagi ito'y totoo. Sapagkat kapag tayo ay nagbibigay ng ating mga pananaw, ang lahat ng ating mga pananaw ay nasa konteksto o nahuhugisan o kaya ay naiimpluwensyahan ng ating mga konteksto, ng ating pinanggalingan, ng ating pagkatao at ng ating karanasan. Kaya nga, ang lahat sa ating paligid ay ating nakikita batay sa salamin na suot-suot natin sa ating mga mata. Ang tanong ay, ito bang salamin na suot natin sa ating mga mata nakapagpapalinaw para makita ang buong katotohanan at ang tunay na katotohanan lamang, o ang salamin sa ating mga mata nakapagpapalabo o nakapagbibigay pa ng ibang kulay? At ang salamin na tinutukoy ko ay hindi yung salamin na isinusuot, kundi yung salamin ng ating isip, kalooban, puso at pagkatao. Kaya't inaanyayahan po tayo ng ating mga pagbasa sa araw na ito, talagang mas madali at mas madalas nating nakikita yung iba, pero tumingin din tayo sa ating mga sarili. Pasukin ang ating mga kalooban. Salatin anong nasa ating mga puso. Pakiramdaman anong nangyayari sa atin. Sapagkat kung hindi natin kilala ng lubos o ng mas malinaw ang ating mga sarili, hindi natin masasabi ng ating pagtingin sa ibang tao ay siyang tama at siyang totoo. Paano tayo makakatulong talaga sa iba na nangangailangan kung ang tingin natin sa kanila ay nalalambungan o naapektuhan ng marami din namang mga karumihan sa ating mga sariling buhay, sa ating mga sariling pag-iral. Mahalaga po na makita natin ang ating sariling katotohanan. At harinawa, ang karumihan sa ating pagkatao na ating nakita ay pagsikapan nating maging malinis para kapag tayo tumingin sa ating kapwa, ang ating makikita ay ang malinis din ng pagtingin sa kanilang kalagayan, sa kanilang katotohanan. Si San Pablo sa ating unang pagbasa mula sa kanyang unang sulat kay Timoteo, inamin niya na siya'y dating nang uusig na mga Kristiyano, na siya ay dating makasalanan din, na siya'y may kayabangan, pero sa pag-amin niyang ito ay naging mas malinis ang kanyang isip, pananalita, damdamin at pagkatao upang maipahayag ng mabisa at magaling ang ebanghelyo ng pagliligtas ng Panginoong Hesus. Paano siya naging mabisa at magaling na tagapangaral ng balita ng kaligtasan? Dahil naamin niya ang kanyang kahinaan at sa kanyang kahinaan
napahintulutan niya at nakita niya kumilos ang Panginoong Diyos at ang pagkilos sa ito ngayon ang kanyang ipinapahayag. Kaya't mga kapatid, huwag ho tayong matakot na humarap sa salamin o kaya ipikit ang mga mata at pakiramdaman, pagnilayan, balikan, suriin ano ang ating kalagayan. May makikitang mabuti, salamat. Kung may makikitang masama, salamat din. Sapagkat sa ganitong pamamaraan, nadadalisay natin ang ating mga sarili at sa mas dalisay na sarili, mas makapaglilingkod at mas makapagmamalasakit tayo sa iba. Pero bago yung pagtulong sa iba, kapag tayo nadadalisay dahil kaya nating aminin at yakapin ang ating kahinaan, tayo ang unang natutulungan. At sumainyo po ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.